to elaborate po. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga Okay. hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Thank you. What about front timestamps? Ay, hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1. Ano? Ay, hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Yeah. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kundo at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutok yan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Bastusin. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dami, napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.
muna, hihingi lang po ako ng dokumento para mas madali nating sundan ang mga pangyayari. Nalilito lahat pagkat wala po kaming papel. At ang nabigay sa amin, eto, Annex FFFGGG. Nalilito po kami kung alin dito yung mga papel. Kung maaari kaming bigyan, unang-una, yung unang tinutukoy, the first affidavit of investigation dated January 30, alleging grave threats inciting to sedition ng NBI. Ikalawa, yung napasok na yata sa record, pero nais rin namin bilang Senator Judge na magkaroon ng kopya ng DOJ certification signed by Prosecutor Bandung February 5 na nagbigay ng 7 grounds na insufficient for preliminary investigation. Ikatlo, yung naibigay na. Ito klaro to, naibigay po ni Mavic at ng iba pang staff natin, yung February 10, yung ikalawang amended na ibinigay na revised affidavit of authentication, February 11. Ngunit sabi ni testigo Kalilong na merong kasama ito na wala rito sa record natin at sana maibigay sa Senator Judge, ito yung sulat kasama nung second revised affidavit of authentication. Ito naman yung sinasabing sulat ni Santiago K. Fadulyon ng DOJ na nagsasaad na hindi kailangan na may private complainant yung sina Presidente, ang First Lady at saka yung dating Speaker dahil base sa kaso ng Santos Concho versus DOJ na 2008, hindi daw kailangan yung private complainant. May we also have a copy of the same. Finally, may we urge that a copy also be given of February 14 certification of DOJ asserting that the revised affidavit of investigation was finally sufficient. Nais lang namin na makita yon at alamin yung investigation data, huling-huli, nung March 7, almost a month after the submission of the affidavit of authentication, kasi halos isang buwan bago utusan na magkaroon ng investigation data form. Sana may kopya rin tayo noon. To respond, are the pre-marked documents that the parties pre-marked during pre-trial, but not documents that have not yet been pre-marked. Most of the documents you mentioned that was discussed by counsel for respondent has not yet been via cross-examination the witness of the prosecution. But the ones we have, we will furnish you with a reminder, of course, Senator Judge Marcos, that these documents have not yet been formally offered by either party, and we still have to await formal offer before the court rules on the admissibility, if at all, of these documents. But we will endeavor to furnish the good Senator Judge with whatever the clerk has. Yes, Your Honor, if I may. if we could be provided with whatever the clerk has and adequately identified, not as GGGGG or FFFFF, at sana kung mabuo yung mga dokumentong sinasabi sa lalong madaling panahon.